Good day guys, sa video ito tatalakayin natin yung iba't ibang uri ng pagtakbo na dapat isinasama natin sa ating daily running routine. So kung newbie ka, ito yung magandang start para at least hindi ka mangangapa kung ano ba yung mga klase ng takbo na dapat ginagawa mo. O kaya naman, kung dati ka na tumatakbo at feeling mo hindi ka na nag-improve, baka isa dito sa mga klase ng runs na to dapat mong isama sa yung running workout or daily routine. So kung interesado ka sa mga ganitong content, ako nga pala si Dico J, isang runner. Nagagawa ko ng content mostly sa mga races, tapos konting reviews, tapos training na din. Ginagawa ko to para makatulong din sa mga newbie, tapos sa mga tao na gusto rin mag-improve tulad ko sa running. Simulan natin sa basic. Bali, easy run yung magiging pundasyon ng bawat training natin. So sabi nga 80% ng pagtakbo natin ay gagawin natin ng easy, and then 20% lang yung hard or speed session. So bakit ganon? Bakit easy run? Actually yung easy run video, yun yung isa sa mga pinaka maraming views sa channel ko. Actually yun na yun. So bakit easy run? Sa easy run kasi nade-develop yung aerobic capacity ng body natin. So sa simpleng term na lang, para maintindihan natin pare-parehas, yung puso natin, syempre yun yung strongest muscle sa body. So yung puso yung nagpapump ng blood tsaka ng oxygen sa katawan natin para mag-perform ng maganda, lalo na pag syempre pag napapagod ka na. So kailangan mo ng magandang aerobic capacity para magkaroon ka ng speed and then ng strength during runs. So sa easy run, dun yun nade-develop. So talagang mahalaga siya dahil hindi ka magiging mabilis kung wala ka namang lakas from aerobic. So talagang napakahalaga nun. So isa sa mga basic na dapat matutunan natin bilang runner or newbie runner ay ang pagtakbo ng long run. So bakit mahalaga ang long run? Kasi syempre dito nabibuild yung endurance na capacity ng katawan mo. So syempre sa long run, hindi lang endurance yung nabibuild, pati yung confidence mo na kaya mong tapusin yung sinalihan mong race. So sa long run din, doon ka nagkakaroon ng leg strength syempre, dahil sa mga event kailangan natin yung para hindi agad tayo mapagod. So malaking tulong talaga yung long run. Ang long run naman, may mga klase din naman ng long run. Hindi naman porket sinabing long run may LSD agad. O yun, isa yun, LSD. Ibig sabihin na LSD is long slow distance. Yun nga, ibig sabihin parang easy run siya na pinahaba mo yung distance mo. So meron naman ding progressive long run. So ito yung unti-unti magsisimula sa mabagal, and then unti-unti dinadagdagan nyo yung pace. Tapos pag nagbabawas uli, parang recovery. Tapos yun nga, dagdag uli. Parang lintulad din natin yung progressive long run sa parang speed workout din na mas mabagal. So yon, long run ang isa sa mga mahalaga. So siyempre pag may endurance ka na, madali na magdagdag ng speed. Siyempre pag may endurance ka na galing dun sa long run or sa mga easy run natin, so kailangan natin ng speed session kasi hindi talaga totally easy run yung solusyon para bumilis. Although bibilis ka talaga dun, pero hindi lang yun talaga lahat. So speed run ang isa. May mga klase ng speed run, interval, tempo, yan, fartlek. So sa interval, ito yung gagawin natin ng pinakamabilis sa lahat. So ang speed dito, nari ang target mo 5k ay 25k 25 minutes, sorry. So magiging speed mo sa interval ay less than 5 minutes per kilometer, dahil ang target mo ay
25 minutes. So kailangan mas mabilis doon. So paano ba ginagawa yung interval? Yung interval naman ginagawa yon, magko-cover ka ng certain distance, pwedeng by time or by distance nga. So another example, 200 meters na 90% effort. So 90% effort mo. So pagdating do sa dulo, magre-rest ka. Iba-iba ng rest yan, depende sa capacity mo. Pwedeng 2 minutes, pwedeng 90 seconds. So yun, after mo mag-rest, tira ka uli kung ilang laps yung target mo. Kunwari 10 laps, di yun. Pagdating sa kabilang dulo, magre-rest ka uli. So dito, syempre pag speed, bali na de-develop yung cadence mo. So sa speed, nagkakaroon din siya ng magandang form. So nade-develop din dito yung magandang form ng katawan mo, dahil mahirap or imposible na magkaroon ka ng speed kung pangit yung form mo. So dito nade-develop. Tsaka yung leg turnover, dito yan nade-develop, yung bilis ng pag ng paa mo sa kada steps, speed. So syempre dito, ito yung tinatawag na sa interval, most likely ito yung VO2 max mo. Pagbabasihan natin yung sa heart rate ng puso. So ito yung mga tipo ng takbo na hindi mo kayang tagalan sa mas mahabang period. So isa pa sa uri ng speed session natin ay tinatawag na tempo. So ano ba yung tempo? Yung tempo, ito yung mabilis din yung pagtakbo mo dito, pero kung yung isa 90%, ito at least mga 80% ng capacity na kaya mo ibigay. So ito din yung tinatawag na threshold pace. Yung threshold pace, ito yung term na sinasabi na madali pero mahirap. Kung ano, ito yung kaya mong sustain ng mas mahabang panahon. So parang ito na rin yung race pace mo, parang malapit na siya doon. Kailangan mo ng tempo para syempre, yun nga, ma-develop yung threshold capacity ng heart mo. So paano ba yung speed ng tempo? So ang tempo ay mas mabagal ng bahagya doon sa target mo na pace sa race. So kunwari 25 minutes sa 5K, so siyempre mas mabagal doon ng konti. Kunwari 5:10 per kilometer na pacing, doon yun yung tinatawag na tempo. So kailangan din natin to tempo runs. So ito naman tempo ay ginagawa to ng mas mahaba. So yung interval may rest, so ang tempo halos wala tong rest, pero mas mabagal naman kasi yung pacing. Pero pwede din naman lagyan to ng rest, pero hindi siya yung nakahinto ka. So ang mangyayari dito, pe-pacing ka dun sa target mo, and then pwede ka magbagal ng bahagya and then tira uli dun sa same na pacing na kailangan mo. So yun yung tempo or threshold pace. So meron pang isa, ang tinatawag naman na fartlek. Ang fartlek, ito yung pinakamagaan sa tatlo. So dito, ikaw lang masusunod, para ka lang naglalaro. Sa speed naman dito, at least 80-90% pwede mo din naman gawin, kasi ito yung mga mas may ikli lang. So kunwari may target ka lang na duration ng pagtakbo, kunwari point to point, kunwari matakbo ka, may nakita kang puno or poste, mula dito sa poste na to mag-speed ka, and then pagdating doon sa poste na yun, hinto ka, and then bali jag uli, hindi naman totally hinto. So yun lang, para ka lang naglalaro, fartlek. Yun naman fartlek, subo ko, nakakatulong din yan lalo na sa race, kasi pwede mo na mahilong tulad yung race, lalo kung may kalabang ka na. So syempre yun yung ultimate pansunog sa kalaban mo. So minsan laruin mo lang, pakakagatin mo na akala niya kaya niyang kumapit, and then unti-unti iiwanan mo na siya uli. Isa pang makakatulong sa inyo na klase ng pagtakbo ay tinatawag na hill repeats. So hill repeats, ito yung pagtakbo mo dun sa mga paahon na parte ng ruta or ng kalsada. So paano ba ginagawa yung hill repeats? So ang hill repeats, at least 90% effort dito, para ka nag-i-sprint pero sa paahon na kalsada. So dito naman, ito ginagawa to sa pwede rin by distance, or kung gaano lang, syempre kahaba yung available na mahanap mo na uphill portion. So kunwari
from point to point. Kunwari lang 100 meters yung hills. So pwede na yun, pagdating mo sa dulo, gagawin mo, bababa ka, and then easy jog lang pababa. Bali parang yun yung magiging recovery mo. Tapos pagdating sa baba, pahinga ka 90 seconds or 2 minutes, na at least dapat makabalik ka dun sa resting heart rate ng katawan mo bago ka uli simulang umakyat dun sa hills. So ano naman yung mapapala natin sa pagtakbo ng hill repeats? So syempre sa hill repeats, unang una dito ay syempre leg strength pa rin, and then syempre yun nga, confidence pa rin, lalo na kung hilly races yung gagawin mo. May mga lugar kasi talaga dito sa atin na maraming paahon, so syempre hindi ka agad-agad matatakot pag alam mo paahon siya. So isa sa magandang na itutulong nito yung pagkakaroon mo ng good running form. So imposible kasi na hindi ka magkakaroon ng good running form dito dahil syempre paahon siya. So dito umiikli yung strides mo, yung hakbang mo, so nababawasan yung tendency mo na magkaroon ka ng heel strike. So yun nga, syempre dahil mabigat din yung intensity ng training ng hill repeats, so yung puso natin nade-develop din dito. So talaga isa sa mga mahalaga na dapat nating ginagawa ay hill repeats na dapat natin idagdag sa training natin. So isa pa sa dapat natin idagdag or dapat natin gawin sa pagtakbo natin ay tinatawag na strides. Pag sinabi nating strides, ito yung ginagawa natin na pagdagdag ng pacing or pagbilis ng pagtakbo after natin na tumakbo ng easy run. So kunwari ngayon nag easy day ako, easy run, so kunwari 10k, bago matapos yon dapat ay mag strides ka. So yun nga, strides naman siyempre natutulong to kung kunwari race na, tas malapit ka na mag finish line. So siyempre parang doon ay nasasanay natin yung katawan natin na magkaroon pa tayo ng extra lakas sa bandang huli, na alam natin na pag 100 meters, 200 meters na lang, kaya pa natin mag sprint papunta doon sa finish line. So paano ba ginagawa yung strides? At least mga 100 meters na mag-sprint ka, parang interval din pero nakahasama siya doon sa easy run mo. So at least 5 kung medyo baguhan ka, pagdating sa dulo pahinga uli mga 90 seconds, and then tira uli ng strides. Yun nga, bali nakakaganda to ng form, and then para confidence na din, para sa race may baon ka sa pandulo mo dun sa pag finish mo. So yun, natalakay na natin lahat yung mga klase ng pagtakbo. So sa pag running naman, para ka mag-improve talagang tiyaga-tiyaga lang, wala namang nakukuha dito ng mabilisan. Sa experience ko, bago ako nag-improve, ilang taon din yung ginugol ko. So yun, kaya talagang walang shortcut dito, talagang dapat natin paghirapan tsaka pagtiyagan sa araw-araw. Eventually naman magbubunga din naman lahat yon, dahil siyempre yung pagtakbo natin para din naman sa sarili natin to, ginagawa naman natin to para sa sarili natin. Kaya dito wala talaga tayong talo. So yun, sana nakatulong sa inyo na magkaroon kayo ng idea na maaari nyong gawin na idagdag na routine sa pagtakbo nyo. Kung yun nga, kung feeling nyo hindi na kayo nag-improve, maaaring dapat may baguhin kayo, dahil totally hindi talaga easy run lang yung sagot kung paano tayo bibilis tsaka lalakas. So yung easy run yun nga, isa yun sa pinakakailangan natin, pero hindi siya yung sagot sa lahat. So yun, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong topic, sana patuloy nyo ako i-subscribe, comment, tsaka paki-like na rin yung video, tapos paki-share na din sa mga kaibigan nyo para lalong lumago yung running community natin. So yung support nyo nakakatulong talaga yun para lalo kong pagbutihan yung mga content at lalo kong ganahan. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless sa lahat.